Mga kababayan, magkaisa po tayong manalangin sa kapayapaan. Sa totoo lang, hindi ko na po maintindihan kung ano nang nangyari sa ating bansa. Nandyan ang krisis sa dahil sa digmaan. Siyempre, epektado tayo. Pero iba pa rin ang krisis dito sa atin. Nandyan pa rin yung pagkakawatak-watak, hindi nagkakaisa. Oy, batiin ko muna lahat ng mga driver, ha. Wala na, kahit ano mang gawin natin, ano na, binawi na. Hindi yan kagaya nung programa na ng Itbulaga, laban o bawi. Yan po ay hindi natin alam kung saan ba nagkamali. Ibig sabihin, mga kaibigan, wag na po natin painitin ng ating mga ulo. Alam ko dyan yung mga ating mga kaibigang driver at saka umiinit ang ulo, pero wala na po tayong magagawa. Desisyon na po yan. Hindi lang po tayo magbanggit kung ano-anong mga tanggapan. Hindi naman po kasi dapat na nagdesisyon ka agad na walang plano. Kagaya niyan, laban o bawi ang nangyari. Kaya kailangan po talaga, dapat talaga ang tayong mamayang Pilipino dapat ay magkaisa talaga. Diyan mo mapatunayan na kanya-kanya. Desisyon ko, desisyon mo. Dapat pag-usapan kasi kagaya niyan. wala naman akong ginakampihan kundi ang aking lang sa ngayong panahon, mga kaibigan. Ang ato pong atin pong depensahan ng ating paghahanap buhay. Kasi kung umasa pa tayo na sabihin mo ayuda. Kagaya niyan, kulang. Kahit magkano ang ayuda, kulang yan kailangan talaga bawat isa sa atin magsikap. Yan po ang ating pag-aralan, mga kaibigan. Lagi ko pong tinuturo yan. Lalong-lalo na sa aking mga kamag-anak. At siguro mga iba kong kamag-anak hindi na intindihan. Wala naman talaga akong pera na itutulong, iaabot sa inyo. Ang kailangan ko sa ngayon, yung tutulong sa akin magtrabaho. Kasi kahit pa paano, mayroon kaming maliit na buhay. At binabati ko si Carmelita, ha. Carmelita, sa linggo. Pagdating mo dito, wala kami. Pero siyempre, naka-komunikasyon naman tayo palagi. Alamin niyo, si Carmelita, kayo mga kapatid ko, kung nakinig lang kayo sa akin noon, dapat medyo kahit papaano naibisan man lang ang konti ang kahirapan. Kasi ako, wala akong pera, pero kaya kong gumawa ng pera. Manager ako kahit na maliit ang aming negosyo, kahit papaano makapag-isip tayo. Kaysa isusweldo namin sa ibang tao, sa inyo sana napunta. Wala na akong magagawa, ako pa ang mga pinamasama ninyo, bahala na po ang Panginoon sa atin. Kalimita, sa pagdating mo, wala kami, alam mo naman yun. Mamaya, padala na kita ng pocket money. Mga kaibigan, yun po dapat, ang magkakamag-anak, magtutulungan. Ang problema po sa atin, mismong magkakamag-anak ay nagbabangayan. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang ating ugali sa Pilipinas. Sa ibang bansa, hindi naman kung mayroon nakagawa ng batas na maganda, suportahan. Dito, huwag may naisip yung ating mga leader na maganda, galit yung ibahila, ibabagsak ka. Kasi gusto siya ang magaling. Yun po ang ugali na dapat po natin pagdarasal, na sana huwag pong pairalin ng mga ugaling ganyan. Papatunayan ko sa inyo, bakit ang mga magkakapatid ay nag-aaway, kamag-anak? Kasi dahil nga sa ganun, ugali na masyadong mataas. Kaya pag mayroong mataas sa kanya, gusto niya sirain, ibabagsak niya. Ganun din po ang ating nakakataas sa atin.
Ha? Ayan po sana hindi ang pagpag-asenso ng bansa ay pagtutulungan, hindi po yung hilahan pababa. Gera na nga, ano pang inaatupag ng iba? Kailangan alisin yan kasi delikado ako pagdating ng 2028. Ganun ang plano eh. Kaya po sana baguhin na po ang natin ganyan ang mga ating mga damdamin. Ha? Di po tayo pwedeng magmalaki sa ibang bansa. Ayan o. Hanggang makikibalita lang tayo sa mga gera. Anong panangga natin dyan? Dasal po ang ating panangga. At magkaisa sa pagdarasal at pag-uugali na magiging ang ating damdamin ng mga Pilipino ay magtulungan. Hindi yung kanya-kanya. Sige, hanggang dito na lang mga kaibigan. Haba ng ating oras. Panalangin lang ang makakasolve sa ating problema at pagsisikap. Huwag umasa sa iba. Kaya natin tumayo. Basta, manalig lang tayo sa Diyos, magsipag, palakasin ang ating katawan at isipan. Maraming salamat mga kababayan.